Ang topic natin ngayon ay ang properties of real numbers. Subukan natin sagutan ang mga sumusunod. Negative 3 plus blank is equal to negative 3. Para maging equal ang left side at ang right side ng equal, hanapin natin ang value ng blank. Sa left side ay meron tayong negative 3, sa right side ay meron din tayong negative 3, so wala na tayong kulang, kaya ang blank natin na dapat i-add kay negative 3 ay dapat 0. Dahil ang sagot natin ay ang in-add natin sa 0, therefore, ang property na ginamit natin ay identity property. Ito ay addition simply because nag-add tayo. Another example, we have 2 plus negative 3 is equal to negative 3 plus blank. Sa kaliwa at kanan ng equal, meron na tayo negative 3. Kaya ang kulang na lang sa right side ay ang positive 2. Dahil nagpalit ng order, ang 2 at negative 3, ito ay magiging commutative property. At dahil nag-add tayo, ito ay ang commutative property of addition. Negative 2 times blank is equal to negative 2. Ang blank natin ngayon ay magiging equal sa 1, para negative 2 times 1 is equal to negative 2. Dahil negative 2 pa rin ang sagot natin, gumamit tayo ng identity property. At dahil nag-times tayo, it should be for multiplication. Next, meron tayong 3 plus negative 3 is equal to blank. 3 plus negative 3 is equal to 0. Dahil 0 ang naging sagot natin at ang 3 ay ang additive inverse ng negative 3, ang ginamit nating property ay inverse property. At dahil nag-add tayo, it should be for addition. Next, we have negative 2 times blank is equal to 3 times negative 2. Sa kaliwa na equation, meron tayong negative 2. Sa right side, may negative 2 na rin. Kaya ang kulang na lang sa left side na meron din sa right side ay 3. So, negative 2 times 3 is equal to 3 times negative 2. Nagpalit lang ng order kaya ang ginamit natin ay ang commutative property. At dahil nag-times tayo, it should be for multiplication. Next, we have 3 times the quantity negative 5 plus 4 is equal to 3 times negative 5 plus 3 times blank. Pansinin ang left side at right side ng equation. Sa left side, meron tayong 3. Sa right side, meron din tayong 3 pero naging 2. Sa left side naman ng equation, may negative 5 tayo. At sa right side, may negative 5 din. Sa left side ng equation, meron din tayong 4. Pero sa right side ng equation ay wala tayong 4. So more likely, dapat ang blank natin ay equal sa 4. To recheck, ang 3 natin at ang negative 5 ay pinagsama. So pinamigay natin yung 3 sa negative 5. Kaya dapat, ipamimigay din natin ang 3 sa positive 4. Kaya magkakaroon tayo ng 3 times 4. Dahil nagpamigay tayo, ito ay distributive property of multiplication. Another example, we have negative 3 plus 2. So, ang value ng blank natin dapat ay negative 1. Dahil ang negative 3 at ang positive 2 ay parehong integer, dapat ang sagot natin ay integer pa rin. Kaya ang property na ginamit ay closure property. Next, we have 3 times the quantity negative 4 plus 2 is equal to blank times 3. Sa left side ng equation, may 3 tayo. Sa right side ay may 3 din. Para maging equal ang left at right side, dapat magkaroon din tayo ng negative 4 at 2 sa right side. Kaya ang blank natin ay negative 4 plus 2. Dahil nagkapalit lang ng order ang 3 at ang negative 4 plus 2, ang ginamit nating property ay commutative property. At dahil ito ay multiplication, so that should be commutative property of multiplication. Next, we have negative 3 times blank is equal to 0. So, ano ba dapat ang ita-times natin sa negative 3 para magiging sagot ay 0? Obviously, ang blank natin dapat ay 0. Para negative 3 times 0 still equal to 0. At dahil 0 ang naging sagot natin at tinimes natin ito sa negative 3, ang property na ginamit ay ang 0 property. We can also have 5 times blank is equal to 1. Dahil wala tayong nakitang denominator ng 5, ang denominator nito ay 1. Para maging equal sa 1, kailangan nating i-times ang 5 over 1 by the reciprocal which is 1 over 5. Dahil 5 times 1 is equal to 5 at 1 times 5 still equal to 5 kaya ang 5 over 5 ay equal sa 1. At dahil kinuha natin ang reciprocal o ang multiplicative inverse ng 5, ang ginamit nating property ay ang inverse property. Since nag-times tayo, therefore it should be for multiplication. Next, we have negative 2 plus the quantity blank plus 3 is equal to the quantity negative 2 plus 7 close quantity plus 3. Sa left side na equation, meron tayong negative 2 at 3.
sa right side, meron din tayong negative 2 at 3. So, ang wala na lang natin sa left side ng equation ay ang 7. Therefore, ang blank natin dapat ay 7. Dahil ang left side ang magkagrupo ay 7 at 3 at ang right side naman ang magkagrupo ay negative 2 at 7, ang property na ginamit ay associative property. Dahil ang pinag-uusapan natin ay ang pagbabago ng grupo. Next, we have 2 times the quantity negative 4 minus 3 is equal to blank minus 6. So, paano ba natin nakuha ang 6 gamit ang 2, negative 4 at 3? Dahil ang 6 ay nakuha sa pamamagitan ng pag-times sa 2 at 3, meaning to say 2 times 3 is equal to 6, at ang minus naman ay kinuha sa pagitan ng negative 4 at 3, ipamimigay natin naman ang 2 sa negative 4. Kaya negative 2 times 4 is negative 8. Dahil pinamigay natin ang 2 sa negative 4 at 3, ang property na ginamit natin ay distributive property of multiplication. Next, meron naman tayong quantity 8m minus n, closed quantity plus 0. Dahil kahit anong i-add natin sa 0, ang magiging sagot ay yung number na in-add natin sa 0. Therefore, ang sagot natin dapat dito ay 8m minus n. So, tinanggal lang natin ang plus 0. At dahil sarili pa rin niya ang naging sagot, kaya ang property na ginamit ay identity property. Another one is blank times the fraction 8 plus y all over 8 minus y is equal to 1. Dahil ang sagot natin ay equal sa 1, dapat ang ita-times natin sa given natin dito ay ang multiplicative inverse nito o ang reciprocal. Kaya pagpapalitin natin ang numerator at denominator. Ang 8 minus y ay mapupunta sa numerator at ang 8 plus y ay mapupunta sa denominator. At dahil nag-reciprocal tayo o kinuha natin ang multiplicative inverse, ang property na ginamit ay ang inverse property of multiplication. Ang panghuli naman ay ang 8m times the quantity blank is equal to 8 times the quantity m times n over 5. Sa left side ng equation, meron tayong 8 at m. Sa right side naman, meron tayong 8 at m. So, ang sobra na lang natin na wala sa left side ng equation ay n over 5. Therefore, ang blank natin dapat ay n over 5. Sa left side ng equation, ang magkagrupo ay 8 at m. Sa right side naman, ang magkagrupo ay ang m at n over 5. Dahil nagpalit ng grupo, ang ginamit nating property ay associative property. At dahil nag-times tayo, ang property natin ay for multiplication. Sana naintindihan ang ating properties of real numbers.